Nandito tayo ngayon mga kaibigan sa ating babuyan. Magandang hapon nga pala sa inyo. At kaninang umaga, may biglaan po tayong buyer sa ating mga litsonin. Okay, so yun nga mga kaibigan, dumating yung biglaang buyer natin kaninang umaga at pinipilit nilang tingnan yung ating mga litsonin na 6 na piraso. Ang sabi ko nga sa kanila, medyo alanganin pa kasi wala pang ang timbang siguro ng mga litsonin na yun, yung pinakamalaki wala pang 25, nasa 23 kilos lang. Pero nung nakita nila, sabi ko, tingnan nyo kung pwede na. Ngayon, nung makita nila, sabi nila pwede na. Kaya prinisyohan ko sila. Doon sa presyo ko na 30,000 yung 6, okay naman, parang ayon lang tumawad. So nagkasundo kami. Pero nung nung medyo na siguro, medyo nakapag-isip-isip, kahit kunti man lang tumawad, tatawa daw sila. So, tatawa daw sila kahit kunti. Kaya sabi ko, magkano ba yung kunting itatawad niyo? Kahit 500 daw. Okay na rin. 29,500 binigay ko na rin sa kanila. Kasi inalagaan lang po natin yon mga kaibigan ng 1 buwan at 16 days. Kaya hindi na po tayo talo doon. So kung naalala nyo nung unang vlog ko doon sa sa 6 na piglets na yon, napakaliliit nga nila. Labas-labas nga yung mga buto-buto nila sa likod, di ba? Nung maalagaan ko sila, siyempre pinapakain ko sila ng wastong pakain para mahabol yung gusto nating maabot na timbang nila pagdating ng araw. Pero hindi nga umabot tayo ng hindi nga sila umabot ng paglaki. Kasi ganun din naman kung paabutin natin ng paglaki, malakas na ang konsumo ng pagkain, tsaka ganun pa rin ang kitaan doon. Mas pa yata, bababa pa ang kikitain natin doon. Dito kasi sa mga litsonin, ngayong buwan na ito mga kaibigan, December, hindi man po sa amin dito ang litsonin. Kaya yung maliit na mga litsonin na yon, ang estimate nga nila nasa 22 hanggang 23 kilos lang. Pero hindi na sila tumawad masyado dun sa presyong 5,000 ang bawat isa. So ayun, yun nga, binigay natin, nagkatawaran ng nabawasan ng 500. Kaya binigay ko na. Balikan lang po natin mga kaibigan yung pag-aalaga ko nung 6 na baboy na yon, yung biik na yon, sa loob lang ng 1 buwan at 16 days na pag-aalaga natin. Ngayon, ang puhunan ko doon sa mga nagtatanong sa 6 na piglets na yon, sa 6 na biik, ang puhunan lang natin doon ay 10,000. Medyo nakakamura talaga ako doon dahil naman kasi sila, mga malnourished. Kumbaga, ang papayat nila na maliliit. Pero dahil sa alam ko na ang lahi ng mga baboy na yon, kinuha ko pa rin. Ang sabi ko, nasa pag-aalaga lang yan. So hindi naman tayo nabigo. Nakita rin natin yung resulta sa 1 buwan at 16 days. So ayun, nabintangan natin. At ang gastos doon mga kaibigan, bukod sa 10,000 na aking puhunan sa 6 na yun, ang konsumo na inubos nila sa loob ng 1 buwan at 16 days ay 3 sako kalahati ng feeds. Stage starter yung pinapakain natin. So ang 1 sako ng starter dito nabili ko ay 1,600.
So, 3 sako kalahati ang naubos nila. Ang halaga nun ay 5,600. Kaya ang total na ginastos natin ay 15,600. So, ito ang kinita natin, ang pinagbintahan natin. Kita naman kaagad, wala pa na eh. Ito mga kaibigan. Ang pinagbintahan natin ay 29,500. Ililis natin doon yung puhunan tsaka yung gasto sa pagkain ng baboy sa loob ng isang buwan at 16 days. So 29,500 less 15,600, kaya ang kinita natin doon ay 13,900. Yan mga kaibigan. Pero hindi pa yon. May may babawasin pa tayo doon. Pero konti lang para naman doon sa vitamins nila tsaka pampurga. 200 lang naman yon. So ang 13,900 babawasan pa natin ng 200 yon. Kaya ang suma total po na kinita natin doon sa 6 na litsunin ay 13,700. Okay na ba yon? Sa pag-aalaga naman kasi mga kaibigan ng baboy ay siyempre tiyaga-tiyagaan lang. Kunting tiyaga lang. Tsaka lang tayo dito, parang nag-aalkansya lang. May panahon na medyo maganda ang bintahan ng baboy, kaya medyo kikita rin tayo ng konti. Ngayon, kung mas marami ang alaga mo sa panahong ganito, December, kasi talagang in demand dito ang litsunin. Yung pangalan, yung bagong awat pa lang ng mga biik sa nana, yung kung tawagin bagong lutas, ibinabayaran na kaagad 4,000, 5,000, depende sa klase ng baboy. Kaya sa panahong ito mga kaibigan, napakaganda talaga kung may marami kang baboy. So ito mga kaibigan, kahapon naibinta ko na yung 6 na litsonin natin. Nung pagkabinta, may ipinalit na kaagad ako dahil may kausap na rin kaagad ako na may-ari ng mga biik. At bago ko kinuha yung mga biik na ating ilalagay dito sa kulungan na ito, naglinis muna tayo. Yan. Naglinis muna tayo, tapos nag-disinfect na rin ako. Sinabon ko yan, tapos may yung sabon na may Sunrox. Yan ang ating pinanglilinis dyan. So, nung matapos natin na linisin, mga 1 oras lang, medyo natuyo na kanina yan. Nandyan na. Dinala na sa akin dito yung bali 7 naman yung ating ipapalit dun sa 6. Kaya nung na-dispose natin yung 6 na litsunin mga kaibigan, ang ipinalit natin ay 7. Kasi pagka 6 lang, 6 yung dinispatcha natin, tapos 6 lang yung ibabalik natin, parang break even lang tayo. Parang gusto ko kasi pag nag-dispose ako ng 6, kahit isa man lang, masubrahan siya ng isa, kaya nagiging 7 ang kinuha ko. Kaya dito pa lang, siyempre pag may awang Panginoon, maayos ang paglaki nila, lalakis lang malusog, kita na natin yung 1 piraso dyan. Nandyan na pala sila mga kaibigan. Ayan, bagong dating lang po sila. Ayan, 7 sila. Hindi naman sila gaanong kaliitan, pero magaganda rin ang katawan nila. Maiksi lang ang katawan. Hindi kagaya nung na-dispatcha natin na medyo mahaba ang katawan nila. Pero ito okay na rin. Sa ngayon kasi mga kaibigan, ang mga piglets dito, yung mga biik na bagong awat sa nanay, napakamahal din. Sumasabay sila sa presyo ng mga litsunin. Kaya wala tayong choice kung di kunin din yung mga biik na yan.
Kasi ang ano ko kasi kung ah, i-standby natin yung pinagbintahan ng ating lechonin habang tumatagal ang araw, na babawasan ng nababawasan niya, nagagastos. Kaya minabuti ko na bago pa lang na dispose yung aking mga lechonin na 6, nagtingin-tingin na rin ako ng mga mabibiling biik. Kaya ito, ayan po mga kaibigan, yung bali 7 sila. Ayan, nagpapatong-patong sila kasi malamig ang panahon. Siya nga pala, napakaputik dito oh. Napakaputik dito mga kaibigan, dahil ilang araw na ngayon na walang, humihinto lang sandali pero andyan na naman, kumukulimlim na naman ang langit at maya maya umuulan na. Ayan oh, napakaputik, papunta dun sa inigiban ko ng tubig. Ayan, subukan nating tingnan kung mabilang natin yung ating bagong piglets. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Asan yung isa? Ayun, pang 7 yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan yung mga ulo nila. Tinatago yung ulo ng isa. Okay, yan lang po mga kaibigan. Maraming pong salamat. Sana nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan sa ating pag-aalaga ng baboy. Ayan. Ayan, magulo. Napakain ko na pa sila kanina kasi nung na-i-deliver sila sa akin, hindi ko muna pinakain. Hinintay ko munang mag-1 oras sila para medyo makapahinga sila. Kasi ano, ang biik kasi pagka dinala na binibiyahe na medyo malayo, na-stress yan. Kaya pagdating dito, pinagpahinga muna natin sila. Hayaan muna natin silang maglalakad-lakad dyan sa kulungan nila. Tapos pagdating ng 1 oras, nakakapahinga na sila, dyan natin bibigyan sila ng pagkain. Ang pinapakain ko pala nito mga kaibigan, basta bagong awat, bagong bili natin, ang pinapakain natin ay pre-starter. Ayan, pre-starter po ang ating ipapakain sa kanila. Pag nagpalit tayo, ang susunod na ipapakain natin ay nasa ano na sila, sa starter stage na sila. Ayan, pag inabot ng malaki pa, pag 2 buwan na sila, papalit tayo ng grower. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat. Ito pala yung aking mga saglit lang ipapakita ko sa inyo. Nakahiga yung aking yung 2 inahin at yung 1 barako. Yung 2 barako, nakahiga yung 1 inahin doon. Tapos yung 1 barako yon, itong 1 barako. Tapos itong 1 inahin. Buntis na daw ito, sabi nung buyer ko dito. 3 buyer na pumunta na dito, sabi nila buntis na yan pare, sabi niya sa akin. Kasi mga expert na sila pagdating sa mga pagtingin pa lang sa baboy. Yung unang nabuntis ay si Talia. Si Talia yung nabuntis na kaagad. Si Marian, hindi pa daw buntis yun. Ayan, may mga pangalan. Bigatin yung mga pangalan ng ating mga alaga mga kaibigan. Ayan, okay, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, bye bye na po, bye bye.